former Senator Greg Honasan II. Senator, good morning. Si Peter Atrica po dito sa DZMM Balita Patan. How are you, sir? Rika, at maraming salamat po sa inyo sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa inyong banglingkod. Aba, Opo, hindi Senator namin kayo Greg, nakakalimutan. Senator Greg, kasi nga po, nung panahon ninyo, wala namang ibang hunasan. Kayo lang, di ba? Hindi ba uso nun yung pamilya? Wala. Meron na nga tayo, naging mag-ina, kung ano pa eh. Senator Greg, ano po ang inyong reaksyon dito sa nangyayari ngayon sa Senado? Ano, ha? Yung the coup, the change in committee chairmanship, yung pagsisimula ng impeachment trial. Ang sabi nga ng iba, ang gulo naman. Would you say magulo nga or it's ganun talaga eh. Ganun ang Senado. Change is always happening. Go ahead, sir. Well, unang-una, Peter, Rika, ang dami kasi nagsasalita ngayon. Kanya-kanyang opinion, kuro-kuro, pananaw, analysis, no? Po. So, yung pangyayari sa Senado, one by one, no? Yung change in leadership, normal yan, par for the course, no? In fact, every 6 years, nagpapalit tayo ng presidente. Every 3 years, naghahalal tayo ng congressman, ng mayor, ng governor, at paminsan-minsan, naghahalal tayo ng barangay captain. So, normal yan. Pag kinakailangan yung pagbabago, no? Bagong direksyon o pagpapatuloy ng mga magandang programa, may normal na change in leadership. At hindi lang yan dito sa atin nangyayari, no? Po. Nangyayari rin sa ibang bansa, sa ibang demokrasya. So, normal yon. Pero yung kabuuhan ng mga nasaksihan natin, tama yung sabi mo, Peter, no? Nakakalungkot, nakakabahala, no? At sana naman hindi ito maging kaugalian natin dahil ang description nga, no? Ang pananaw ng mga kababayan natin, parang medyo ang gugulo natin. Magugulo sa itaas at siyempre nahahawa yung nasa ibaba. Yung mga inuutusan, no? So, dapat ma-realize natin na ang sitwasyon ngayon, hindi about personalities lamang, kundi may systems breakdown, merong institutional damage na dapat gamutin natin sa lalong madaling panahon dahil hindi ito mabuti para sa ating bansa. Precisely. Ngayon, on another point, sabi ko, sa dami na nagsasalita, sa tingin ko, ito mungkahi ko lang naman, may panawagan na at may ongoing investigation na. So, antayin natin yung resulta ng investigasyon, pero bilisan natin yung pag-imbestiga dahil, diba, sabi nga ng mga tigasoko, yung scene of the crime investigators, nasisira yung ebidensya sa tagal ng panahon kung hindi natin ito agapan sa lalong madaling panahon. Opo. Pero yung pong mga sabi nga nila sidebars o yung mga hindi inaasahang pangyayari kahit na sabihin natin na meron naman talagang pagbabago na magaganap pero in particular po yung sama ng loob, yung hinampo ni Senator Ping at saka ni former Senate President Tito Soto kay Loren Legarda. Opo, parang sabi nga nila, God knows who does not pay. Bakit daw ganon? Akala nila, kapanalig nila si Senator Loren, yun pala biglang bumaligtad. Opo, yung mga intramurals na ganun po ba, par for the course, sabi nga ninyo? Well, Peter, Rika, paano natin malalaman kung ano yung iniisip, yung sinasabi at ginagawa ng kapwa natin, no? Mahirap basahin yon. Pero ang tawag nga ron, integrity, di ba? Opo. Yung sinasabi mo, yung iniisip mo at ginagawa mo, magkakatugma, pagkakapareho. Pero para sa akin, normal pa rin yun, Peter, no? Rika, no? In fact, magkakasama kami nun sa Macho Block ni na Senator Ping, former Senate President Tito at si Senator Loren. Ako, naisip ko lang, no? Hindi ba yung anak ni Senator Loren, si Congressman Leandro, ay very visible and very audible na ngayon, no? Nagsasalita.
kasama yung mga ibang mga bata nating mga public officials, no? Congressmen, mayor, governor, nagsasalita, which is a good sign. Pero balik tayo rin sa issue ng kay Senator Loren. Opo. Sa tingin ko isang konsiderasyon yon kung bakit napunta siya dun sa kabilang panig, no? Dahil hindi naman magiging consistent kung dun pa siya sa kabila. At siyempre, baka naman maiwan sa ere yung anak niya na kailangan din siguro ng suporta. Iniisip ko lang yan, no? Yan yung mga aking analysis na baka iba naman sa pananaw ng iba. Ako naman po magtatanong ako, medyo in relation po sa impeachment din, no? Pero more I think on the corruption part, pagdating po sa mga opisyal natin. You've been a witness sa history ng Pilipinas, Senator, since martial law and even before that. After the martial law, even if nagkaroon na tayo ng napakaraming administrasyon, hindi nawala ang pagkakaroon ng matinding kaso ng korupsyon on every administration. It's like we never really got the cure for that. Ano po yung nakikita ninyo na bakit anong mga dahilan, bakit we can't seem to get to the root of this? Nako, Rica, mabuti itinanong mo yan, no? Magbalik tanaw tayo 40 years ago. Hindi ba may pagbabago ng mga pinuno natin, no? Meron tayong revolutionary government at freedom constitution, no? So pagkakataon yun para i-correct yung sinasabi ko na systems breakdown and institutional damage. Ano ang isa sa una nating ginawa? Meron tayong freedom constitution at freedom constitution at revolutionary government, no? Ang isa sa una nating ginawa ay nag-conduct tayo ng elections. Hindi natin muna inayos yung POMELEC. Diba? Hindi natin inayos yung voters registration, yung talaan ng mga botante natin. Kaya ito ngayon yung resulta. Cumulative yung epekto. At missed opportunity na naman yan, no? So, in short, Rica, no, Peter, we have been doing the same things over and over again, politically, economically, and even in terms of national security, and expecting a different result. Diba may tawag yan? Pero hindi natin pag-uusapan yun para may tamaan, no? So, one reason yan. Pero may isa pang factor dito, Rica, no, Peter, no? Sayang na sayang, naghihinayang ako dahil, di ba, lagi tayong pinapako o kinakahon tayo sa pro-BBM, pro-Duterte, pro-China, anti-China, pro-US. Bihira kong marinig yung pro-Pilipino. Diba? Pag titingnan natin yung mapa, pinapaliwanag ko lang, Rica, no? Kasagutan doon sa tanong mo. Ito yung konteksto nung bakit paulit-ulit na nangyayari ito, no? Tingnan natin yung mapa, di ba? Geography tayo. Yung geography, yung geographic location natin. Tatlo ang choke point, yung toll gate, no? Yung Honshu sa may Japan, yung Basi Strait between Taiwan and Northern Luzon at saka Palawan. Sa tatlong choke point, dalawa hawak natin. Hindi natin sinisingil eh. Lahat ng eroplano at barko dumadaan yan sa teritoryo natin. Yung leverage natin, yung pinanggagalingan ng lakas natin globally, is also what prevents us from thinking like Filipinos. More than thinking like Ilocanos, Bicolanos, Muslims, Visayans, no? So any threat has to cross bodies of water to really threaten us. So sinasabi ko lang ito sa pangkalahatan para ma-realize natin kung bakit nangyayari ito 40 years since. Yun Hello? nga po yung magandang analysis po natin, no, na parang hindi tayo natuto. So, granting, hindi po tayo natututo, nakikita natin na merong mga pagkakamali. Bakit po, even if may nakikita na tayong pagkakamali, yung pagpaparusa natin o pagbibigay natin ng hustisya doon sa ginawang mali ay hindi rin po natin na ipapatupad. It's like we are coddling those who are doing wrong para nga po sa ating bansa. Yung nangyari ka, di ba? We are coddling. Parang, eto cultural naman ito. Alam mo yung galing Pilipino, no? Can you imagine, Peter, Rica, no?
pasensya na kayo, ang dami kong sinasabi. Okay lang Kailan po. tayo nag-usap-usap uli. Oo. Di ba? Globally, can you imagine? 14 million Filipinos scattered in 200 countries all over the world. Overqualified teachers and nurses raising the children of world leaders, okay? Mhm. Tapos, more than 50% ng mga mandaragat, Pilipino, mga seamen. Yeah. So, ang sabi nila, pag tumigil magtrabaho yung Pilipino globally, sa Washington, sa United Nations, sa karagatan, babagal ang ekonomiya ng mundo. Mhm. Okay, ganun tayo katindi. So, what's my point? No? Ito, sa akin lang ito, no? Mhm. Kung pag-uusapan dunong, world class tayo. Dunong, Oo. Pero pag pinag-uusapan puso, di ba? Mhm. Champion tayo. Imagine yung untapped potential natin. Yeah. Second, Mhm. tayo mga Pilipino, ugali natin, ang hilig natin sa kausapin mo na lang. Di ba? Aregluhin mo na lang. Minsan nga, lagyan mo na lang. Bigyan mo na lang para matigil yan. So, yun ang indicators at symptoms ng systems breakdown and institutional damage. Mhm. Kailangan dyan political will. Kailangan dyan talagang pagtutulungan, no? Kailangan dyan lahat tayo. Government is too serious a matter to be left to government. Yeah. Okay. No. Dapat talaga tayo, we should develop. Pero, Peter, no, Opo. Rica, ito maidagdag ko lang. Opo. Ano ba naman, 120 years old lang tayo. Mhm. Mhm. Yung US, yung Amerika, 250 years old. Ito Oo. naman yung ginagawa ng presidente nila. Oh. China is 5,000 years old. Oh. The UK, no, is 1,000 years old. Wow. Pagsama-samahin mo yung 1,000 plus 250 plus 120, wala pa Oo. sa kalahati 1,270. ng 5,000 years ng China. So, dapat tayong mainit, So, ibig dapat sabihin- tayong malungkot, pero pagsikapan natin to May- together. Hindi pwedeng kanya-kanya muna. Ibig sabihin, ang binabanggit po ninyo may pag-asa pa. Yun Kasi nga. batang-bata pa ang Pilipinas. Oo. Ganon. Oo. Peter, Rica, Opo. no? Mabuti na banggit mo, Peter, may pag-asa. Kapag tanggalan mo ng ibang bagay, yung mamamayan, yung tao, no? Huwag mo lang hubaran ng pag-asa. Pag tinanggalan mo ng hope o pag-asa, ayan, medyo lagot na tayo dyan. Gulo na yan. Okay. At ito yung, nasasaksihan natin yung resulta. Opo. Etong susunod na tanong ko at panghuli mula sa akin, Senator Greg, ano po? You're probably one of very few people na makakasagot nito, no? At this point, ang sabi ng mga kontrabulate at walang magawa, political analyst, lahat, ano po, sabi nila, naku, this is a perfect storm. Nagkakagulo sa Senado, ang daming mga problema sa flood control anomaly, corruption, etc. Patapos, pati daw Malacanang, hindi naman daw talaga, wala namang pinapakitang ample political will, sabi nga nila. Gaya rin ang nabanggitin nyo kanina, we need political will. Is this, sabi nga nila, a perfect storm para mag-isip yung iba na, teka, sandali, makikialam na kami. This is in reference also to what happened during your time na kumalas ang ilang mga kasundaluhan natin. Tama ka dyan, Peter, no, Rica, di ba? Bakit nag-iisip yung mga tao na mag-shortcut? Balik sa kalsada, people power, yung tinatawag nilang pag-aalsa ng militar, di ba? Revolutionary government, di ba? Ang ibig sabihin niyan, ang katanungan, who is in charge? Are we in control? Is government in control? At mapupunta ngayon tayo dun sa mga tunay na problema. Ang tunay na problema natin, sa aking pananaw, hindi yung kalaban natin sa politika. Hindi yung nangyayari sa Senado ngayon. Ang tunay natin problema na dapat halapin, kaya kailangan asikasuhin na natin yung corruption issue, ang tunay na pangangailangan ng taong bayan ng pagkain. Balik tayo sa basics. Food, clothing, shelter, health, education, at ngayon, the new gold, the new oil. Data. Makatotohanan na impormasyon. Hindi yung marites, Hindi yung fake news. Sinabayan pa nung AI at saka DeepSeek, di ba? So nagkalat ngayon ng impormasyon, kailangan makatotohanan. So balik tayo. Yun ang tunay na problema. Bakit issue ang corruption? Imbis na mapunta yung pondo na pinaghirapan ng taong bayan. Di ba? Yung ginugol ng gobyerno.
no? Oo. Imbis na mapunta sa food, clothing, shelter, health, education, and data, makatotoo na impormasyon, napunta sa bulsa ng iba. Mhm. Diba? Nangiilan, na nawala ng kontrol, na nagmamadali kumita. Mhm. Talagang kasugapaan na yan. No? Bakit? Indicator na naman yan nung weakness ng government. Hindi ko sinasabing hindi natin ito pinapatong sa balikat ng isang presidente lamang. Although, I think na the Philippine presidency is one of the most powerful, Yes. if not the most powerful among the remaining presidential democracies. Mhm. Sinabi ko kasi ito, Peter, no, Rica, nung naging cabinet member ako ni former President Duterte, Mhm. nag-isip sila noon na baka pwedeng revolutionary government. Mhm. So sabi ko, tinawag ako during one coffee break. Sabi ko, Mr. President, di ba? Ba't ka magre-revgo? Ba't ka mag-iisip ng ganon, di ba? You have a super majority, a majority in both houses of Congress and the Senate. Okay na. Covered na yung legislative. Oo. You are appointing 10 Supreme Court justices. Covered na yung judiciary. You have command and control over 3 legally authorized Yeah. armed groups. Mhm. AFP, PNP at NBI. Na nasangkot ngayon dun sa nangyari sa Senado. Ano pang kailangan mo? Mhm. One term ka lang. Yeah. So don't worry about popularity. Political will, gawin mo yung tama para sa taong bayan. Yun. Hindi Oo. naman umimik yung ating Pangulo. So anong nangyari? Sabi ko, uwi na tayo. Ayun nga. Alam mo, ang ganda nung sinabi talaga ni Senator Greg, yung pro-Filipino, yan po yung talagang nakakalimutan natin no? Nag-aaway-away tayo when dapat para sa isa't isa yung ipinaglalaban natin. Pero at Oo. the same time also, Senator Greg, like you said, Rika, Apo. Peter, Go ahead. may dagdag ko lang. Apo. Ngayon, ang pinaka-importanting tanong para sa akin, no, na kailangan sagutin, araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Bakit natin kailangang asikasuhin to? We cannot lose this country by default, no? Bakit? Hindi para sa sarili natin, no? Oo. Para sa susunod, yung pinagkakaingatan natin na yaman. Oo. Sa susunod na henerasyon ng mga Filipino and global citizens and leaders natin, yung ating mga anak, Mhm. Yeah. natihamak na mas magagaling kisa sa atin. Oo, Tama, do it for the oo. children, sabi Oo. ko. Tinanong ko, Peter, no, may dagdag ko lang. Sorry, Opo, sabat ako opo. ng sabat. Go ahead, like, go ahead, Pedro. Can you imagine, nung before the campaign pa, ito, Oo. dalawang mungkahi ko, no? Mm. Sabi ko, before the campaign, pwede ba mag-usap-usap yung presidenteng kauupo lamang at yung mga buhay pang presidente? Mhm. Ang tawag Aha. yan, Council of State sa US, di ba? Yes, Peter, no, Rica? Oo, mga... Bagong upong presidente, nagkikita-kita yung lahat ng presidenteng buhay. Oo. Walang media, walang mikropono, walang Oo, TV oo. camera. Pinag-uusapan yung kapakanan ng bansa. Isang presidente lamang ang Yeah. tumugon. Pero hindi ko nababanggitin yung pangalan. Baka Kilala ko yun. akalain nagkakampi-kampi tayo. Okay? So pinag-usapan yung bansa. Apo. Magkakaibang partido, nag-away-away. Matindi ang away nila during the elections. Yes. Pero pagkapakanan na ng bayan at kinabukasan ng ating mga ang pinag-usapan, abay nagkakaisa sila. Ayun. That's right. Sana. Oo. Sana, pero nga po. Sana, okay. pero matututo rin tayo. Apo, Dahil, sabi nga walang nila merong tinatawag na banana republic, tayo politika republic Oo But yun ang we will problema. learn. Pero Senator Greg, maraming thank you salamat for your time po. We appreciate your time and your insights Ay, also. nako, maraming salamat. Very precious. Sorry, naubusan tayo na oras. Okay. Tawagan salamat ka po ah. namin ulit, sir. Salamat Senator po. Nako, mabuhay kayo. Ingat palagi. Mabuhay Thank po. you. Senator Gregorio Honasan, former senator. At ngayon, ang oras natin, 9:47